And hello guys, this is Yellow, your Filipino caster, and this is the International 2015, and this is the first, oh no, the third game of the main stage, main event against LGD versus the Team Empire, and pares na po silang 1-1 post scoring. Yung first game, nagawang mag-dominate ng Team Empire for early to mid game, pero dahil doon sa team lineup ng Team LGD, nahirapang mag-siege ang high ground ng Team Empire, and may mga couple of bad decisions. And naon siya maraming nagawang pang-counter yung Team LGD para mahirapan talaga yung Team Empire makapag-siege high ground. And nangyari doon, nakakuha ng mga magagandang pick of yung Team LGD. Nakuha nila yung mga core heroes ng Team Empire and damage dealer. So bali hindi na talaga sila makapag-siege high ground. So napilitang napilitang mabigyan ng magandang time ng LGD team yung kani-kanila mga carry para mag-dominate sa late game, and yun nga yung nangyari. And in game 2, mag-bounce back ng Team Empire, and it could either go both ways, pero nagawa pa rin nilang mapanalo yung game. And so titingnan natin yung both bans and picks of both teams. So ayaw i-deal ng LGD dito yung crowd control ng Undying, yung burst damage ng Queen of Pain, and ayaw din nilang mapunta sa late game to, which is dominant talaga yung anti-mage. And Team Empire naman, common ba na tong SF na Flash Shock dito sa na to sa meta na ito. Parang cancer kasi yung, actually cancer talaga tong Flash Shock kasi ang dami niyong spell na pang spam, low cooldown lahat, majority nun. Actually lahat, sabihin ko na lahat. And crowd control din kasi siya, lalo pa kung wala kayong mga BKB sa team niya, isa-isa kayong mapuputok. And napansin ko rin sa meta na to, prioritize din ng... So, ano ba yung nangyari last meta? Last meta is the TI4. Concentrate yung buong team para makakuha ng magandang lineup based on team fights. Pero ang downside nun, masyadong matagal yung cooldowns ng mga ultimate nila. Kaya, majority ng game, umabot lang ng matagal ng 30 to 40 minutes. Minsan umabot din ng isang oras. Depende sa itemization and picks na nagagawa ng team. And so sa meta na to, ibang-iba na yung nangyari. Binibigyan na rin ng prioritize ang support heroes ng bawat team para magkaroon ng item and magkaroon din ng impact sa team fight. So Team LGD, they pick Gyrocopter and Bounty Hunter. So makakuha ka ng magandang burst dito sa Gyrocopter, and sa Bounty Hunter naman useless pa siya sa early game. Bali ang niya lang dito, ang role niya lang dito ay makapangharap sa ibang lanes, lalo pa kung up against sa melee or squishy hero. And nag din siya, role niya rin isa sa walking ward. So kung magagawa ng Team Empire i-punish yung disadvantage ng Bounty Hunter, makakuha sila ng magandang gold advantage up against LGD, and pwede na sila mag-snowball throughout the game. And dito naman sa Team Empire, pumili sila ng support sa Dazzle for sustain, good initiation for Tuskar, and a potential late game dito sa Phantom Lancer, and a good pick from Team LGD dahil medyo maganda na yung team composition nila dahil nakapick sila dito ng Magnus, which is magiging ata to pwede siyang off lane kung di ako nagkakamali, pero pwede rin naman siyang mid up against Ember Spirit. Medyo okay lang din yung matchup. And dito naman sa Ember Spirit, kumuha lang sila ng mid laner and maganda ring burst, more burst. So sa Rubik, maganda rin naman ng Rubik. May mga magagandang spells din siya makakuha. Kung makakuha siya ng magandang RP, bakit hindi, di ba? Makakatulong din yung dalawang spells ng Tuskar dito para i-zone out yung yung team ng yung
players ng Team Empire. Diba? And so yun nga, ang nakikita ko lang na kung bakit pinipili ng team ngayon yung Bounty Hunter kasi gusto nila magkaroon ng magandang gold lead. Lalo pa kung lagi mong natatrack yung mga kill nyo. Which is maganda. Lalo pa't mas prefer ngayon ng mga players na tapusin yung game as early as possible kasi maraming pwedeng mangyari pag umabot na sa late game. May mga items na yung bawat team, may mga items na rin yung mga support. So bali may impact na rin sila pwedeng magbago yung takbo ng laro pag nag-items ka 'di ba sa Dota. So magkakataluhan na lang sa kung sino yung unang magkakamali, kung sino unang magkakamali and kung sino yung magiging mag-overextend, magiging over-aggressive, mag-overcommit, so on and so forth. So as much as possible kasi pag umabot kayo sa late game, mas maraming error sa isang team, yun ang mas malaki ang chance matalo sa competition na to. Pero this is just the upper bracket of the main event. So bali pag natalo dito ang Team Empire or LGD, papupunta lang naman sila sa lower bracket. So bali meron pa silang chance na i-redeem yung kanilang sarili para mag-move forward sa game. And last pick ng Team Empire is Lina. So it's gonna be a Lina mid and an offlane Clockwork. So ito na, set up po yung mga picks and bans for both teams and we will head on game 3. So mas in terms of ganking potential, mas malaki yung magagawa ng Team LGD dahil pinikman nila yung Clockwork and nag-excel naman din yung Rubik sa smoke gank dahil do sa range yung kanyang left and pwede mo rin siyang iset sa kasi tingnan mo, pwede mo i-left tapos ilalapit mo sa gyro lalo na kung Squishiro yun tapos gagamitin niya ng Rocket Barrage, instant kill. And ganun din naman sa Clockwork, pwedeng hindi pa niya gamitin yung hook siya. Tsaka niya igagamit yung, tsaka ilalabag ng Rubik dun sa battery cogs. So, bali makukulong na agad yun nang hindi niya magamit ang ulti. Na pwede pa niya magamit sa ibang player na potential makapatay sa kanila. And introduce ko lang sa inyo yung mga players. So, Yoku, it's playing Magnus. Aloha Dance for Tusk. Silent will be Phantom Lancer, always wanna apply, playing Dazzle. And lastly for Empire, Resolution is gonna be a mid Lina. And dito naman sa LGD, Shawaits playing Bounty Hunter. Maybe, gonna be an Ember Spirit. Sylar playing Gyrocopter. Yao will be an offlane Clockwork. And lastly, MMY is gonna be a support Rubik. So, yung Ember Spirit nga rin pala sa magandang counter pick siya para dun sa Phantom Lancer. Lalo pa pag meron ng damage yung Ember and nagkikrit siya, mas maraming ilo, mas masaya kasi mas maraming talbog magagawa niya. And kaya niya mapatay yung Phantom Lancer doon pagka continuous yung pagkikrit niya And evasive din tong hero to, very very mobile. Maganda rin naman yung lockdown niya dahil sa Searing Chain. So, bali magkakatalo na lang siguro to kung paano kaganda yung rotation ng both teams. And pares makukuha ng mid laner ng bawat teams yung rune. Para maging ahead. And makabili na ng bottle for more sustain. So, yung offlaner nila mapupunta dito sa safe lane. And magpapalit sila up against Clockwork na nandito rin sa safe lane. And tingin ko mas mahihirapan dito si Yoku. Or pwedeng parehas lang. So kinain ni Xiaowei yung sinasentry ni Yoku. So wala na siyang detection and kailangan niya na rin mag-play defensively. So mag-CCS na lang siya pag gagamit ng Shockwave. And ganun din naman si Yao. Mahirapan din siya sa lane na to.
So, bali mahirapan pala si Yao kasi may pantakas dito si Yoko. Basta matatimingan niya lang yung skewer. Pa, pala, palabas dun sa lane. And na-zone out na si Yoko. Pinaprevent niya makakuha ng CS. Eh, hindi pa naman magandang balita yung kung Magus ka. Kasi hindi ka man pwedeng pumunta sa jungle para makabawi ng farm and levels. Hindi katulad ng Axe and Darkseer. So siya kahit papano nakakapag-CS siya dahil low cooldown lang and low mana kasi yung rocket player. Pwede niyang spam ng spam and hindi rin naman siya ma-zone. Nasa-zone out naman siya ng pakunti, ng maayos dito. Pero pwede siya lumaban na pag it's always wanna fly once na mag-level 2 na siya. And dito naman tayo sa mid lane. LSA tatama kay maybe Ice Shards. So wala pa siya level 6, hindi siya makakatakas. Oh my god, this is Shearing Chain. And makukuha ni maybe ang first blood. And tingnan nyo naman si Aloha Dance. Merong over venom and makukuha din ni maybe yung double kill. So good start for LGD. And hindi pa siya namatay dun sa tower hits. Ang swerte. So same din kay Yoku. Gumagamit na din siya ng skill para makapag-CS kahit papano. So nagkaroon na ng clear advantage dun si Maybe. And medyo mailang na rito si Resolution ko siguro tumawid sa ilog kasi nakikita niya pa si Yao dito. Si Xiao, sorry. And meron din siyang Orb of Venom. So bali yung chase potential nila medyo gumaganda dahil dun sa slow. So may face boots na din si Sylar. May damage siya kahit papano. So si Silent siguro bubuo muna siya ng Bloods or casual yung Bacillus and ito, mag-initiate na sila kay Yao, gumamit na ng Phantom Lance. Healing Bomb. Pero mapapasok ko sa lab and ito na po yung Snowball. Yung gumugulong na puto and makukuha po ni Silent yung last set. So dahil doon sa binigay na trauma ni Xiao kay Resolution ay nandito pa rin siya. Magagamit na Shearing Chain, LSA, walang tatamaan and double damage for Maybe. Oh my goodness, when the right click. And yes, sinundot lang ni Maybe and killing spree na po siya sa mid lane. Napilitan pa silang gumamit ng TP pero hindi natutuloy nung Empire yun. Dahil pwede pa magkaroon ng potential kill against sa kanila. So 3-0 na po dito sa lane. Angat-angat na si Maybe lalo pat meron siyang DD rune. Hindi pwede makipagpalitan ng right click dito si Resolution. Delikado. Lalo pat wala pa siyang damage pero lang doon sa Null of Talisman. And si Xiao nag-aabang dito sa mid lane. Kaya din ng wards para makita niya kung meron bang parating na support. Kung meron nakaabang na support para igang ko si Maybe. Which is a good placement of wards. And mukhang magkakasalubong po dito ang LGD and Empire. Ililif, Binumerang, Jinada, Shards, and dropping low, makukuha nila dito si Aloha Dance. And mapupunta yung last hit kay MMY. Pretty good start for Sylar, from LGD actually. And Sylar, hinahabol dito si Yoku. Magkakakitaan in his skewer, Rocket Barrage. Medyo tangi siya kahit papano. So pwede niya saloy ng konti yung harassment ni Sylar. Nagbabaka sakali si Sylar mag-drop low niya dito si Yoku. Pinap niya yung flak cannon. And pwede na nila mapatay dito si Yoku pag na left. Makakatakas pa kaya siya? Wala rin siyang TP. Oh my god, bumili siya ng TP dun sa base nila and eto na. Mapapalibutan na siya. Jinada. And sino lang kukuha ng last hit? Bibigyan nila kay Rubik. KSK. So, hindi pa bumibili ng Facebook dito si Maybe. Hindi pa sapat yung pera niya. Pero dito naman sa top lane, okay naman ang farm dito ni Silent. Hindi naman hindi naman mapapatay niya itong mag-isa eh. Kahit meron na siyang hook. The doppelganger lang to palayo. And bumuo siya ng studs. May makukuha ba dito makakuha ba sila ng girls dito?
And meron din palang wards na tinayo dito LGD. So bali marami silang maganda yung vision nila. And ito na, nag-smoke gang na dito si MMY mag-isa. Hindi naman kailangan ni Shawit, and hindi naman tinamaan si Maybe. And dalawa lang sa Team Empire lang dito sa bottom lane. And nandito rin si Sylar. So maaaring madugo mangyari dito sa bottom lane. And ito, inaharas na dito ni Silent si Yao, pero di sila magko-commit. Natatakot sila sa possibility na baka mag-counter play dito yung LGD magti-TP. And ang target siguro na si Resolution, ginamitan na ng Fire Spirit, LSA, tatama kay Maybe. No, hindi. Dinudge gamit yung yung Sleight of Fist. Nag-TP pa rito si Yoku, pero okay na para sa LGD. Basta na-prevent nila yung pagpa-farm nung lina nila, ng lina ng Empire. So, medyo mababawasan nila yung poproblemahin nila early on. Pero hindi nyo dapat i-underestimate yung power ng lina. Yung Laguna Blade dun, bumabakat. Abay, masakay. And ayun na nga, gagamitan ng cooldown dito sa Aloha Dance. So, bali madadad siya yung isang cooldown. Pero yung pangalawa, hindi. Hindi Laguna Blade dito si Sylar. And mapapatay naman din sa dito si Aloha Dance, which is 1-for-1 trade in favor of Empire. Pero 2-for-7 pa rin And in terms of last hit, hindi nakapagtatakan si Silent yung nangunguna. Hindi naman talaga siya kaya ikotes ng Clockwork So naglipatan na ng lane dito si Yoku. And Resolution. Babalik na ba? Kung babalik na sila, yes. So, nagawang mga deny ni Sylar dito yung top lane. So, nagbe-babysit na si Always Multiply dito ka Resolution dahil 3 beses. 3 beses na siya namamatay sa mid lane. Against Ember Spirit and Shawait. And nandito na si Silent, bumabaan siya rito sa bottom lane. And tuloy pa rin ang magka-farm niya. Wala pa naman potential makapatay. May makapatay Saga. So mukhang ano ba nangyayari? May double stack na rito. Triple stack? Double stack sa bottom lane. And Shawit, ini-stock din si Always Wanna Fly. Maganda yung view ko, yung vision nila And meron na level 60 to si Yao. So siguro ang ideal target na dito si Resolution na nagsasaka dito sa neutrals. And makikita kaya nila to. Okay, ginamitan ng Jinada, left, rocket, and gagamitin na ng hookshot and cogs, and this will be a sure kill. And siya makakuha ng CS. And walang magawa doon ng Empire para i-prevent yun. Masyadong mabilis yung pangyayari. And once na mag-TP sila, late na rin So hindi na nila ginawang mag-TP. And si Silent papunta sa kanilang jungle. Good thing walang hook dito si Yao. Ay shards, zinown out ng konti si Sylar out of position. And nandito si MMY. Pina-Phantom Lance running low. And ano nangyari? Napatay na pala nila dito si Aloha Dance. Oh my god. So si Shawit ang kumuha ng last hit, which is meron na siyang level 6. Call down. Hindi tatama kay Silent. Remnant to Searing Chain. So bali makakancel yung TP double damage or maybe. And si Sylar makakuha ng last hit. Oh my god. Walang magawa ang Empire sa nangyayari throughout the map. Hindi sila makapag-TP para tulungan yung kanilang carry. Wala silang mabigay and masyado mabilis yung burst ng LGD para makapag-react pa yung Team Empire para tulungan yung carry nila. So bali ang mangyayari lang dito safe farm. And maswerte dito si Maybe, lagi siya nakakuha ng DD rune. Pangalawang beses siya na nakakuha ng DD rune.
At di lang yun, maganda rin yung posisyon ng wards ng LGD na marami silang nakikita dito sa jungle ng Empire. So bali parang ano eh, pinatalsik na sila ng LGD sa sarili nilang ano, jungle. Eh kailangan pa naman nila ng farm. So in terms of network, nangunguna naman ng LGD for 4K. Hindi pa naman ganun kalaki yan. May chance pang makarecover dito ang Team Empire. 3 pick-offs lang to, makakabawi na sila eh. Pero up against Clockwork, na may maganda initiation. And constant din na rin ang roaming dito ni Rubik. Wala pa ako nakikita magandang stealth spill. And mukhang makakuha nila this always wanna fly, gumamit ng grave. And wala, mamamatay na siya rito. Pinapatagal niya lang ng konti. Okay, nilago na blade si Yao. And one more right click will do the job. So that's a 1-for-1. And nakabuli nila dito si Silent. Ginamit ng Remnant. And nag-doppelgang pa layo. And wala na pong kasunod doon. Yun na lang. So nag-blast si Silent for yung aura. Makakatulong sa team nila. And andito na, ginamitan na naman ng Rusty si Resolution, dropping low. Good, the snowball dodge. Pero mapapatay pa rin natin si Resolution. Fire Remnant, oh my goodness, sinabol siya ni Navy. And killing spree na po si Shawit. Siya pala nakakuha ng last hit. Target nila rito sa MMY. Good RP by Yoku. Dalawa lang nga yung RP pero wala silang damage para mapatay dito yung LGD. And they're both dropping low and mapapatay sila dito ni Salad. Double kill for Team LGD. And next target nila dito si Aloha Dance. And dalawa dito sa kanila yung naka-track. So bali malaki yung gold advantage na naman na makakuha ng LGD once mapatay sila. Ang daming charges doon pero walang kwenta yan against Maybe. Na wala pa masyadong damage item kundi yung kanyang face boots. And walang casualty for Team LGD. So bali they look very very strong. And this is game 3. And siguro gano'n ba kalaki 12 damage na. So kanina 4K, 5K. More than 5K po yung advantage ng Team LGD. Kailangan pa ng items ng Magnus dito para mabaliktad yung game. Isang magandang RP. 13 minutes in pero 500 pa lang yung pera niya eh. Sa resolution nga hindi pa buo yung use niya. So bali may problema pa siya para iset yung sarili niyang kill. And na-track na din si Always Wanna Fly. Siya na naman tayo mamamatay. Remnant. And the left. And easy kill dito. Siya ang makakakuha ng last hit. Easy pick up for Team LGD. Yung mga gank nila and rotation nila, laging may namamatay. Walang nakakatakas sa Team Empire. Meron man nakakatakas, isa. Wow. Ahid pa naman ng Team LGD. Paano sila makakatakas dito? And magme-make dito si Shawit. Bumili na siya ng buckler. Meron siya siyang arcane boots. So bali magi-grips to. And si Sylar naman pa BKB. Bumili na ng Ogre Club. Si Maybe marami pa siyang option para pumili ng item na gusto niya. And si Aloha Dance wala rin. Bota lang ang meron eh. Magic 1 and TP. Dito naman si Silent. Papunta na siya sa diffusal niya. Pero sapat na ba yung diffusal para mapatay tong Team LGD? Bago mo maubos lahat ng mana ng Gyrocopter, mabubuhos yan na lahat ng skill niya up against Phantom Lancer. Madadal siya yung ibang mga skill niya. Oo, dahil sa Doppelgang. Pero, enough na ba yun? Para mabago yung takbo ng game? So, meron pang Blade Mail dito si Yao. And mukhang magtatagpo dito si Silent and Maybe. Hindi. Lalakad sila sa opposite direction. Yung kita nyo naman, warded din yung sarilang lane ng Empire dito. Maganda rin yung coverage dito ng sentry. So, bali yung mga
Yung mga wards na pwede nilang itayo sa sarili din ng jungle, madidiward din ng mabilisan kung sakali. So may inabangan din si Shawit. Wala nga lang detection dito ng Team Empire. Hookshot dito ang Resolution. Nakulong na po dito sa battery cogs. And may magagawa bang tulong dito ang Empire? Hindi, ginrave lang siya. Mabubuhay kaya siya rito. Pero nandito si Maybe. Ni-use ni Resolution. Magsazone na siya. Hindi, makakuhul siya rito ng Remnant. Hindi. What a disciplined play beat dito by Maybe. Hindi niya pinilit mag-go dahil mapapalibutan siya ng apat na player dito ng Team Empire and pwede mauwi sa kamatayan niya. Dahil kung ako yun, just pure reflexes, go ako eh. And magalaking gold swing nga rin pala yun for Team Empire pagka nagawa nila mapatay si Maybe. And makuha din nila yung top lane. And in 16 minutes, nakuha na nila T1 tower. Kumpara mo sa Team Empire na isa pa lang nakakuha sa top lane. And silent. Searing Chainsaw, bali hindi siya makakahabol. Magko-commit kaya siya rito. Hindi niya rin pala makahabol kahit mag-commit siya. Siguro pinapabait lang yung Purge. Okay, makukuksyo naman dito si Aloha Dance. Ginamitan ng track left. And this will be a sure kill. LGD. Si Silent pa makakuha ng last hit. Oh my god. Pasama na ng pasama yung kalagayan dito ng Empire. Pero medyo malapit na sa blink dito si Yoku. So mas magkaroon na siya ng dagger for initiation. Makakaasa tayo ng magandang RP na pwedeng magpabalik ng buong game na to. Basta tumama lahat ng skill niya. And sa Resolution, 900 lang ang pera. Good choice dito, makabuo agad siya ng Aghanims para more burst. And maganda rin yung tank ability eh. Para tumagal-tagal siya sa teamfight. So may 3,100 sa bangko dito si maybe tignan natin kung ano mabibili niya. Hindi naman siya nagmamadali. And si MMO meron ng Blink Dagger. Mas madali na siya makakaposisyon sa teamfight para makanakaw ng magagandang spell na kailangan niya. And ang pinaka-ideal dito is RP. So patapos na, wala pa palang diffusal dito si Silent. Oh, ayun na. Meron ng Blink Dagger dito si Yoku. So bali may chance sila. Pero habang nangyari doon, mapipick off na naman dito ng LGDC Always Wanna Fly, which is matatapos na yung Grave and si Maybe pa makakuha ng kill. And unstoppable streak na siya. Ay. Tingnan natin. So in terms of net worth, nangunguna 1-2 punch dito ng Team LGD. And hindi sila makalabas dito sa high ground. Nakatrack din sila, so maganda yung vision ng LGD kung saan manggagaling yung mga players nila. Pero hindi naman masama yan kung hindi si Yoko yung makukuha. Kasi siya yung sa mga inaantay rito para makapaglan ng magandang RP. And possibly magkaroon ng comeback rito ang Team Empire. Which is possible pa rin kasi maraming pera yung LGD. And basta makakuha sila ng magandang pick-off, lalo pa kung carry. Huge gold swing yun. Favor of them. So, ano bang binili dito ni So, magba-Battle Fury pa pala rito si Maybe. And tuloy pa rin ang pag-awarding dito ni Shawit. Bumili na siya ng resibo sa mech. So, headdress na lang ang kulang niya. And ito na, nakuha na ni Maybe yung kanyang Battle Fury. So, malakas yung cleave damage na ito. And magpapap na po ng smoke ng LGD. May gusto na silang hanapin dito. And isang possibility dito is si Silent. And na-hook. Nag-hook dito siya pero makuha niya si Yoko. Oh my goodness, din naman ang battery cog. So may mga ilang seconds pa siya para makapag-initiate ulit. Which is medyo out of position na siya. Hold down, tatama dito kaya Always Wanna Fly na lift. And dropping low and mapapatay dito siya ni Maybe gamit ng Slide of Fist. And it's a 1-4-0.
in favor of LGD. So, good RP, good RP. Meron ba tayong ma-expect na good RP from Yoku? So, nag-TP pa balik dito si Maybe. Magre-radiant na siya dito and magre-rem na siya pabalik. And in less than 30 seconds, meron na ulit hook dito ang LGD. So, kailangan mag-ingat-ingat na rito ng Empire. Ayan, ito na. Nagsisisya sila ng tower. Sinozone out sila dito ni Maybe. And pinaprevent din nun yung pag tinatamaan na sa light of si Yoku, yung paggamit niya ng Blink Dagger. So, tingin ko kailangan pa niya ng 4-stop para masiguro niya yung kanyang pag-set. And habang nangyayari naman yon, pinipeste ni Silent yung top lane para makakuha ng comeback tower ng CS ba? So, bali hindi makapag-focus. Ang ginagawa niya para hindi makapag-focus sa isang lane lang yung LGD. Problemahin din nila yung ibang lane na nagpo-push. Dahil merong nakatambay din na Phantom Lancer. So, wala rin namang vision doon ng LGD para makapick off ng maganda up against sa Silent. And si Resolution, ito na, pags na siya. So, Blade of Palakit na lang ang kulang. And ang ideal target para tamaan ng Laguna Blade is yung Gyrocopter, which is Sylar. And ito na, nag-smoke na ng Team Empire. Pinag-iisipan nila saan ba tayo pupunta? Saan ba? High ground ba to mid? High ground to jungle? Or diretsong mid? And naka-empower na rito si Silent. And meron ng sustain dito si Xiaowei. Bumili na sila ng mech. Dust. Nagbabaka sakaling nakatabi nila yung Bounty Hunter. So, Olats po yun. Good try for Team Empire. But kadalasan kasi ganun eh. Katabi niyo yung Bounty Hunter. And magro-rush na ata sila. Pero ba medallion? Mukhang hindi na kailangan. Baka magiging uncontested to, pero depende pa rin kung makakatunog dito ang Empire. Mahalata mo naman, wala sila lahat sa lane eh. Kala ko naman lahat sila nagja-jungle. Hindi naman sila pwede maghati-hati doon sa camp. Meron magsasacrifice at bodyguard lang iba. Hindi naman lagi nagsasama-sama yung mga team pagka nagpa-farm sa jungle eh. Kaya nga lagi silang bibili ng TP para makagawa na lang ng fast reaction. Maka-counter yung gank. And si Sylar yung kukuha ng Aegis. And ano na bang item progression nila? Wala pa naman pagbabago. And papunta na yan Games dito na sa resolution. Ito na. And si PL, may diffuser pa lang din. So, pero meron pa siyang 2k6 and magyaya siya sa papunta sa Manta. Track by Xiaowei. Kahit makuha siya ni Yao dun, hindi siya makukulong eh. Makakapag-doppel yan eh. Ilang seconds na ba yung 10 seconds. So medyo mahirapan ng Empire dito pabagsakin si Sylar. So kailangan si Resolution i-commit niya lang yung Laguna niya kay Sylar. Kahit may BKB tatagos yun. Masakit pa rin. Ilan yung damage nun? 675. Pero pag pumalo ng ng level, yung sagad na, 950, oh my god. Almost 1k. Mas malakas pa rin talaga yung ulti ni Lion pagka naka-axe 1,150 ata yung damage. Area pa. Once na nagkumpul yung mga player doon. Tanggapin niyo yung ganung skill, aray. Aray ko be. So nagsisisi na ng dito, ng T2 tower ng LGD. And wala pa ako nakikitang reaction dito from Team Empire para i-defend to. So hayaan na lang pala nila masira yung tower nila. And na-hit na ng 7,500 dito ang LGD. Pero in terms of gold,
2K lang ang kaibahan. Dahil pares lang naman nagpa-farm eh. Nagkatalo lang talaga dun sa hero kills kanina. Eh, nito na. Paakit na dito ang LGD. Pwede nila makuha dito si Silent eh. Pero meron pala siyang ward. Meron pala yung ward para sa kanya. And mukhang pabuo na rin dito si Yoko ng ng 4-stop. Actually, hindi lang naman yun yung kagandahan sa 4-stop dito sa game na to. Para makapag-set ng maganda for Magnus. Eh, pwede mo rin palang tanggalin sa pagkakakulong yung makukuha dito ng Clockwork. Or kung sino man yung pwedeng matamaan ng cooldown. Mapa-4-stop mo siya palayo. So dahil nakuha na ng LGD yung top lane, diretso naman sila dito sa mid. Ginamitan na sila ng wave. Pinag-isipin dito ng LGD na go-go ng Empire. And in less than 2 minutes, kukunin na ulit yung rush yung... kukunin na ulit yung rush yung AS. So may 4-stop na rin dito si Yao. And meron na rin Gem of the True Side dito si Xiao. So bali mapepeste na yung paglalagay ng wards ng Team Empire. And mahirapan na silang makakuha ng vision na kailangan nila para makapag free farm muna tong si Silent. And ito na, kinakabahan na siya oh. Wala silang vision sa jungle eh. So kailangan niya lagi mag-play safe. Pero kung may jungle siya dun, pupunta pa rin siya dun at magpupush kahit konti. Or pwede pa siya makapag force ng TP para mag-rotate sa kanya yung ilang members ng LGD. And makakatakas pa naman siya eh, if ever. Pero tumatagal, pataba na ng pataba dito ang Gyrocopter. Meron siyang Eagle Song. So, Butterfly. Eh, wala pa namang may MKB rito sa Team Empire. So, paano yung pababagsakan na mabilis yung kailangan yung pabagsakan dito sa Gyrocopter. Oh my God! And may Chrysalis na pala dito si Maybe. Going for Daedalus. So, yung AoE damage nung Ember, masakit na. Lalo pa pag nag-crit yun. Ako po, aray ko be. Hindi lang yun. Maganda na naman yung placement dito ng LGD sa wards. So, kitang-kita na dito si Silent Trap. Ginamitan na ng left. Gagamitin na ng hook. Good dodge by Silent. Naka-dodge siya yung hook. Pero di niya madadash yung pagkakakulong niya din sa battery cogs. And easy pick up from Team LGD and mega kill streak for Sylar. Oh my goodness. Napilitan na lang talaga si Silent umakyat doon kasi nasusuffocate na sila sa sarili nilang base eh. Nag-iisa na lang yung T2 tower. And medyo delikado din naman kung dito siya pupunta kasi pwedeng mag-rotate doon o mag-jungle doon yung members ng LGD. So, isa na lang natitira and obvious choice for split pushing eh yung top lane. Eh, hindi naman nila alam na may ward doon. Kita-kita siya eh. So si Resolution pumili na naman ng Blink Dagger. So habang nangyayari lahat ng yon, kinuha majority ni maybe yung farm doon kay Sylar Next Light of Peace eh. Nag-crit doon sa Ancients. So quarter staff na lang. Meron na ata. Wala pa. So quarter staff na lang inaantay ni Sylar dito. Buo na yung butterfly niya. So may 4 stop na rin nga pala si Yoko. Kakabuo-buo na siguro. Pati rin naman si Aloha Dance meron ng Blink Dagger. So bali mas madali na initiation dito for Team Empire. Hindi na nila kailangan maglakad para patamain ng 0 point blank range yung kanilang mga skill. So may Daedalus na po si Maybe. Pwede nating abangan ng crit niya. Crit party baby. Medyo squishy pa rin dito yung mga supports. Wala pang 1k yung buhay ni Aloha Dance. Pati si Always Wanna Fly. 758 pa lang ang buhay. Mas matigas pa yung Lina kaysa sa Tasca. Eh, magsusnowball pala yung si Aloha Dance.
Nangiinis lang. Kita nila eh. And eto, nagsisplit push pa pala dito si Silent sa top lane. Magtitipi dito si Maybe. Para di-push yung kanyang wave. So, kailangan ng Team Empire dito, play safe. Pag-farmin nila as much as possible yung Phantom Lancer para makabawi sa teamfight. Kasi may ilang dito ang LGD pumusha high ground eh. Pwede silang mahuli kasi ng RP na kahit may BKB, huli ka pa rin. Pwede silang ma-zone out dito ng task. And nandito magtitipisan si Always on a Fly, hinok ni Yao, and it's a easy pick off. And si MMY makakuha ng last hit, nakakuha pa niya dito yung wave. Yung Shadow Wave. So, bali may sustain pa rin itong pantulong ng LGD kung sakali mag-push sila sa high ground. So, nakakatakot itong Emperor. May Daedalus na. Pwede pa niyang gamitin na yung DD niya para mag-siege siyang high ground. And in less than 1 minute, mabubuhay na po si Roshan. Para makuha ng Emperor, kailangan nilang mag-force ng teamfight and manalo or magkaroon ng advantage. Kasi hindi nila, kasi ahead na ang LGD o 15,000 na po yung gold lead nila. So, bali, may pagkapulubi pa rin po ating Emperor sa panahon na to. And ilang bester nakapagpakain yung support nila eh. Meron ka kasing walking wards dito sa Bounty Hunter. Tapos may long range hook ka rin. So, anong laban mo? So, in terms of item progression, nag-gem through sa itarip dito si Resolution. Sakaling machambahan dito yung Bounty Hunter. And kung habulin pa lang din nila, meron na silang sure detection para sa kanya. So, si Silent bumili ng River. Siguro mas prefer niya lang maging tanky para tumagal siya sa teamfight instead na mag-scuddy siya. Which is hindi naman masamang pick ng item. Dahil kailangan talaga nila makasurvive sa teamfight, hindi sila agad ma-burst down para makabawi. Pero masyado ng farming Ember. May 4k gold pa. Ano kayang bubuhay nito sunod? Kung ano man yun, ako po Makati up against Team Empire. So ito naman po, meron na naman dito. Uncontested na naman to dito, hindi pwedeng makipagsabahan LGD. Pero lang kung tatamaan sila lahat ng RP. Which is the dream. Binigyan na naman kay Sylar yung Aegis. So bali magmamamana naman to sa mid lane. Or kahit saang lane para maapog siya sa high ground. Nababuhay eh. Detection ba sila dito? Si Yao, nagbabaka sakaling mag-hook. May mahuhuli kaya siya? Kanya-kanya na silang sitakas dito Yung mga bandido So may mahuk ba si Yao? Wala. Balak niyang kunin dito si Silent eh. So ano pa bang item na kailangan dito ng Magnus? Pinakatabi sa kanya, refresher. Kung tatama yung RP niya, ilan seconds ba yung RP? So, 3.75 pagkasagad na. Level 2 pa lang 3 seconds. Matagal-tagal na yun, So, may force up na rito si MMY. Nagpa-plant lang siya ng wards para makita lalo yung movement ng Team Empire and para ma-suffocate sila ng tuloy sa sarili lang base. Which is yun na nga po ang nangyayari. And tingnan natin sa gold lead. Papunta sa LGD yun yung lamang So, imbis na si Silent yung nag-push kanina sa top lane, si Resolution naman yung pumalit sa kanya. Salitan sila ng farm. So, may mangyayari bang malaking laban dito?
lahat ng player nandito na nagpupulong-pulong na sa bottom lane eh. Homing missile, tatama kay Yoko, hindi, makakancel yung missile. So ito ay sinasabi ko, no, mahirapan LGD dito mag-push high ground. Kasi marami pang spill na and panzono dito yung Team Empire. Kakabahan ka ron sa RP. And ito, gino ko na rito si Resolution dropping low. Oh my goodness, yung crit. Yung sarili niya. And sino kaya ang balak nilang target? Ano, mag-objective na lang dito ang LGD. Dahil yun naman talaga ang kailangan nilang kunin. And look at the crit. Oh my god, yung bird damage ni Ember Spirit. Wala pa rin balak-balak mag-back dito ang LGD kahit di pa nila successfully nakukuha ang tower. Pero kahit pa paano naman nagkakaroon sila ng decent damage para bawas-bawasan ng paunti-unti yung tower. Sa pabuo na ng heart, kailangan na lang ng vitality booster yung resibo para mabuo ang tanky item na gustong-gusto dito ni Rest in Silent. And naglingis pero oh my goodness, hinok ni Yossi maybe. So bali wala sila magandang initiation dito. Resolution, LSA tatama, oh my goodness. Laguna Blade pero merong Aegis dito si Sylar, yes. And makukuha din nila yung bottom tower. And magbabak ba dito ang Team LGD or fake back? So magbabak na sila ng tuluyan. Okay na yun. Nakakuha na sila ng tower. Hindi na sila kakaba-kaba. And bumili pala dito ng Linking Sphere si Maybe. Natatakot siyang tamaan ng ng upcoming spells. And meron na satanic dito si Sylar. Oh my goodness. Wala nga lang siyang buyback. Pero para makabawi doon sa buyback, kinuha niya na yung ancient stock. And magtatagpo din si Silent. And maybe, oh my goodness, dropping low. Hindi ka pa ganun katangi. Gumamit na ng doppelgang. Neos dito si Xiaowei. LSA tatama. No. Boomerang. Tatlo tatamaan. Skewer. That's not ideal target. And lumulundag na rito si Maybe. Tatamaan kaya dito si Yogi. Yes, tinamaan siya ng rocket barrage. Ng cooldown. Excuse me. So, it's an unstoppable streak for Sylar. Oh my goodness. Magandang hold na pinakita doon ng Empire. Pero, iba initiation na ginagawa na left. Nag-force na pala yung si MMI. And si Silent dropping low. Oh my goodness. Pwede siya mapatay sa rocket barrage or crit na side of his. Nilago na si Sylar, dropping was the resolution. And good thing lang doon sa Oh my god, tinaman siya ng flak cannon. And nandito yung crit. Oh my god. Pagka nagsaslide of shot to sa players ng Empire, umuwi sa well para makapag-regen. Oh my god. Kaya hindi dapat pa, maliitin yung crit ng Ember Spirit once na nakakuha na siya ng decent farm. So, bali nakabuo naman dito si Silent ng Heart of Taras. Pero may Solar Crystal dito si Xiaowei. So, bali tataas na yung evasion ni Sylar. So, 65 yung physical miss from Sylar mamaya. And to, nilift nila dito si Silent. Mission ideal pick, nag-doppelgang palayo. Tatamaan siya ng cooldown pero ang gandang force staff from his teammate. So wala tatamaan pero nakuha nila dito si Yoku. And mag-i-skewer siya pataas, yes, for safety. So nagamit na yung cooldown. Pero matagal pa yung cooldown eh. Less than 30 seconds. So umikat na naman dito ang LGD. Baka nilang kunin yung buwang-buwang racks, which is wala ng tower. And wala pa namang ages dito si Sylar, so pwede silang gumo. Pero kailangan na lang nila mag-ingat doon sa Satanic. Pag kami na micro sila.
So, bumili pa ng Blink Dagger dito si Maybe, ah. Hindi siya satisfied dun sa pagsa-sleight of fist niya na sleight of fist searing chain. And smoke na naman dito ang LGD. Try nila kung meron nag-Asian Sack. Pero hindi makuha na din si Aloha Dance. Oh my goodness. Easy pick up from Maybe and monster kill for him. Andali, parang mani. Kakalambot pa naman ng player ng Empire. Ala tingnan ko kung makarecover sila Pero good news, isang tower pa lang naman na nakukuha dito ng LGD. Hindi rin sila makapag-commit. Kasi ngayong RP, and wala pa ako nakikita magandang RP rito kay Yoku. Maliban na lang doon sa jungle. Kaso namatay din agad siya, hindi na na-turn around yung game. Wala pa kasing damage para sa kanilang hard hitters. So, magre-regroup lang dito ang LGD for the meantime. And makakapag-farm na naman dito si Maybe na kanina maganda yung bigayan niya ng damage. Alas, yung AoE nung sleight of fist Tapos nagkikrit pa. Ang daming squishy sa Team Empire. Balik sila di oras para mag-regen Kalibisan nyo! Sinisisya tayo! So, lagi na rin nagpa-5 dito ang Empire. Kasi doon nagsimula nakakapag-pick off si Shawit ng mga heroes Kahit pa support lang yon merong additional no track gold. So, malaking gold swing para sa kanila. Nag-smoke na po rito ang LGD. Nag-smoke din na dito ang Empire. Oh my goodness! Ang gara naman ng laban. Nahok dito si Aloha Dance pero madala siya gamit yung snowball. Call down ni Laguna Blade Silent and inabot siya dito ni Maybe which is running low grave and hindi na importante yung grave, patay siya agad dito kay Maybe. Pero si Silent boy pa. Siya ang target, ginamitan ng trap. And it's a 2 for 1 in favor of Team Empire. Nakakuha man lang nila si Tas. Okay lang. Kahit makapag-commit maraming skills yun Mabilis lang cooldown. And on the other hand, maganda pa rin naman ang kalagayan dito ng Team Empire. Nailang pa rin sila sa possibility na makakuha sila ng RP which is maganda nga palang pinakita ni Yoki nung group stage. Nakakuha ata siya 4-man RP. Unbelievable. So may 3k gold rito si Maybe. Marami pa rin siyang choices kung anong gusto niya. Naka-track dito si Resolution pero nag-pop sila ng smoke. Oh my goodness, may detection sila dito kay Shawit and ni Laguna Blade sa mukha. Easy pick off. So may counter initiation? Wala. Mag-fire rem na dito si Maybe. Wala namang tatamaan. Siguro nag-aakala LGD na mag-ano sila, rush. Malas nga lang ni Shawit meron ng jump si Resolution dito. So madali lang pick off yun para sa kanila. So, ba't gano'n? Nakala ko nakatrack pa rin dito sa Resolution. May anomalya na naman dito sa Dota. So, nag-rush na nga pala dito ang LGD. So, once na makakuha na nila to, pwede na silang go at mag-push sa high ground. Para di sila kakaba-kaba na maubos yung mapatay agad yung carry nila. Puputok siya sa lina Ba't gano'n? May track na nakalagay pero wala namang buff. So, bibigyan nila kayo yung cheese and kay Sylar naman yung Aegis. And papunta na siya sa MKB. I-deliver na lang po. So, habang naman nangyayari doon, on other news, Team Empire magpupush dito sa top lane. So, 2 hits. 2 hits na lang kay Silent. Easy pick off. And dito rin si Shawit Ba't
may ano siya. Sa ano, ta siguro sa sigil. Kanina pa wala yun at wala na sigil. Tingnan nyo, may sira. And matatrack dito ni Shawit. Ginada track. So, matatanggal yung pagka-track dahil doon sa doppelganger. And buhay na po yung MKB ni Sylar. So, dahil sa flak cannon, magkakaroon siguro ng multiple mini stun. And dito, kanya-kanya ng larga rito ang Empire para maiwasan yung pagkamatay nila. And which is a good decision. Dahil 5 sa Team LGD nandito na sa jungle nila eh. And pati si Maybe na baliwala. Anyari. Maganda siguro dito kung shipstick si Resolution. Para ma-burst agad nila yung gusto talaga nilang target. Pero oh my god. 30 seconds pa yung TP ni Resolution. Pero siguro na-expect ni Baby, wala na siguro siya doon. Hindi naman kasi nila kita yung cooldown ng items. And meron na pong Aganims dito si Yao. So bali lang seconds na lang. 12 seconds lang yung cooldown ng hook. Everyday, all day hook. And bumuo rin pala ng MKB rito si Silent. Para maging useless na yung evasion dito ng Solar Crest and Butterfly. Pero medyo may advances pa dito si Sylar kasi meron siyang Satanic eh, not unlike Silent. Meron namang lifesteal pero hindi ganun kalakas. And hinok na rito si Yoku, wala pang RP, finished up yung sarili, nag-doppelgang palayo. And oh my god, yung Sight of Fist, napakalakas ng damage na to sa kanila, nasusulog ng buhay. And si Silent and si Sylar, nagmamamahan na rito, mapapatay ng flak cannon si Aloha Dance and running long. Oh my goodness, hookshot na naman dito kay Yao. And zone na naman dito si Resolution, si Silent, sa mamamatay siya in the process, and it's a 2-4 nothing in favor of LGD. Oh my goodness, pwede nang kung hindi pa nakakagawa ng magandang play dito ang Empire para makabawi and masisiguro na nilang pagpunta na sa lower bracket. Walang nakuha sa skewer ni Left. Hinok, oh my goodness, isolation na naman dito LGD and nalusaw ni Maybe dun si Resolution. Oh my god, eh mapapatay din nila si Yoko in the process and it's a team wipe. Oh my goodness. And nagkul na po ng GG rito ang Team Empire. So mapupunta na po sila sa lower bracket and mag-advance pa rin sa upper bracket ang Team LGD. What a convincing game. Actually, ibibigay ko 1.5 win for Team Empire dahil nag-dominate sila ng game 1 early to mid and may couple of mistakes lang na nangyari. So well, yun na nga po. Empire will go to the lower bracket. Hindi pa sila eliminated dito sa the TI and I will see you guys on the next video. Peace!